For today's video, I bring you back Sister Joey to explain to you the verse of Matthew 23 verse 9. Is it wrong to call a priest father? Marami po ang nag-react dito sa post ko tungkol sa pagtawag namin ng Pope, which means father or ama. Nag-react po ang mga non-Catholic. At karamihan sa kanila, inilapag ang talata ng Matthew chapter 23 verse 9 na nagsasabi daw na hindi natin dapat tawaging ama ang sino man maliban sa Diyos. Basahin natin. Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Ngayon ay ipapaintindi ko po sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng talata na yan. Makinig po sana kayo kasi madalas kayong bumabato ng mga batiko sa Catholic Church, ngunit kapag sinasagot naman namin ay hindi kayo nakikinig. Ang nagsalita po dito ay si Jesus mismo. Nasabi niya po yan dahil tinutukoy niya ang pride, hypocrisy at desire sa titulong nagbibigay ng dangal sa mga Pariseyo. Hindi ang literal na paggamit ng salitang father o ama ang tinutukoy niya. Bago pa man kasi natin mabasa ang verse 9 sa chapter 23, mababasa natin sa verse 5 sinasabi na pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Kaya ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanilang pagiging hipokrito. At sa verse 6 to 7 naman, sinasabi dito, ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Mapapansin din natin na sinabi ni Jesus, hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. At gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ang sinasaway ba ni Jesus dito ay ang paggamit ng word na guro? Hindi. Kaya nga sinasabi ni Jesus dyan na gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke. Kasi rumarampa sila suot ang kanilang mga mahabang damit para sila ay purihin at tawaging guro. Kaya ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang ugali ng mga Pariseo na mapagmataas at para sa kanila kapag tinatawag silang guro o ama ay isang malaking dangal. Kung baga feeling nila sinusuotan sila ng korona tuwing tinatawag silang guro or ama. Kaya naman ang kinukundinan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa chapter 23 ay hindi ang literal na paggamit ng salitang ama o father, kundi ang pagiging mapagmataas ng mga Pariseyo. Ngayon ang tanong, bakit natin tinatawag na father o ama ang mga kaparian? Biblical ba kapag tinatawag nating Pope ang leader ng ating simbahan at father para sa mga kaparian? Siyempre naman, at hindi natin sila tinatawag na father para sa kanilang karangalan, kundi bilang respeto dahil sila ay ang ating ama na gumagabay sa ating espiritualidad. Gaya ng pagtawag natin ng ama sa ating biological father dahil sila ang bumubuhay at gumagabay sa atin dito sa mundo. At meron din tayong spiritual father na gumagabay sa atin para manatiling buhay ang ating spiritualidad patungo sa kaharian ng Diyos. At sila po ay ang mga kaparian natin sa Catholic Church. Ibig sabihin, meron tayong earthly father, meron din tayong spiritual father. At mababasa mismo sa Biblia na ang mga apostol at kahit si Abraham ay nagsilbing spiritual father sa mga alagad ng Diyos noong una pang panahon. Romans chapter 4 verse 16 to 17, Abraham is the father of us all, as it is written, I have made you the father of many nations. Sa unang Korinto naman chapter 4 verse 15, sinabi mismo ni Apostol Pablo dito, for though you have countless instructors in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. Unang Thessalonica chapter 2 verse 11, for you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you. Sa mga talatang ito, sinasabi ni Apostol Pablo na siya mismo ay naging ama sa pananampalataya ng mga Kristiyano, hindi bilang Diyos, kundi bilang tagapag-alaga, tagapagturo at gabay na nagdadala sa kanila kay Kristo. Kaya malinaw na hindi pinagbabawal ng ating Panginoong Hesukristo ang paggamit ng salitang ama o father o kahit anumang titulo. Kung ang layunin nito ay ang paglilingkod, paggabay at pagmamahal, hindi para itaas ang sarili. Ang ayaw ni Jesus ay ang pagmamataas, hipokrasi at pagpapapuri na siyang ugali ng mga Pariseyo. Kung literal nating ipagbabawal ang salitang ama, magiging inconsistent ito sa buong Biblia. Dahil mismong ang Diyos ang nagbigay ng maraming halimbawa kung saan ang mga lingkod niya ay tinatawag na ama sa pananampalataya. Why am I not Protestant? Because the early church was Catholic. From the very beginning, Christians believed in the Eucharist, apostolic succession, prayers for the dead,
and honored Mary as the Mother of God. The Catholic was not founded in the 16th or 21st century. It wasn't started by Luther, Calvin, or any man. It was founded by Jesus Christ. You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Jesus promised that nothing, not even hell, will destroy his church. Wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. It was the Catholic Church, not a denomination, that canonized the Bible in the 4th century. Without the Church, we wouldn't even know what books belong in Scripture. Sola Scriptura, or Scripture alone, has led to thousands of conflicting denominations, all interpreting the Bible differently. If the Church is the pillar and foundation of the truth, then the Church must be right. So isn't it right to look into history and find the one true Church of Christ, not one that came centuries later? The Catholic Church is not a denomination. It is the original Church, the one holy Catholic and Apostolic Church. If you're Protestant, here's the reality. Your church was founded by men centuries after Christ. The early church was Catholic. The Bible came through the Catholic Church. Jesus founded one church, and it still stands, the Catholic Church, the pillar and foundation of the truth.